Dear Papa Van, binabati ko lahat ng ating mga listeners ngayon, lalong-lalo na ang mga nakikinig na mga nanay dyan. Ako po si Ruvelin. 39 years old na po ako ngayon. Nais ko pong ikwento ang buhay at ang naging pamilya ko, Papa Van. Dumating ako sa Maynila noong 2004 upang magtrabaho. Dahil mahirap lang po kami sa aming probinsya. Ang ate ko po kasi ay nakapangasawa ng taga Maynila. Sa kanila ako tumuloy habang namamasukan naman ako bilang tindera sa isang RTW sa Divisoria. 23 years old na po ako noon. Nais ko po ng ibang trabaho dahil dati po akong namasukan na katulong at naging yaya pa sa probinsya namin. Pakiramdam ko po may magandang mangyayari sa akin sa Maynila. Pangarap ko po talaga ang makarating ng Maynila. Alas 4 pa lang ng madaling araw ay gising na ako dahil dapat alas 5:30 ay binubuksan na namin ang tindahan. Sanay naman akong gumising ng maaga. Maswerte ako dahil ang amo ko'y taga Sorsogon din. Mabait naman sila sa akin at madali naman ang magbenta ng mga damit maliban na lang kung may mga customer na sadyang masama ang ugali. Isang araw ay may lalaki akong customer, si Kevin. Naghahanap siya ng damit sa kanyang anak na babae dahil birthday daw nito sa susunod na linggo. Tinanong niya ako kung ano ba ang magandang damit para sa anak niya. Hinanapan ko naman siya ng damit para sa anak niya. Pagkatapos naman ay tinanong ako kung ano daw ang babagay sa kanyang damit kaya hinanapan ko ulit siya ng para sa kanya. Ito sir, bagay ito sa inyo. Totoo ba? Opo sir, hindi naman kita binobola. Talaga ba? Opo, Ano nga pangalan mo, miss? Ruvilin po. Matagal ka nang nagbabantay dito? Mga 3 buwan pa lang po. Pero magaling ka nang makisalamuha sa mga customers mo ha. Depende sir, depende sa kausap. Paano? Mabait naman kayo kaya magaan lang makipag-usap at magbigay ng suggestions. Minsan talaga ang iba parang gusto ko ng itaboy pero hindi pwede. Kasi kailangan namin ng customers para may maibenta. Tama nga naman. Sure ka bang babagay ito sa akin? Sukat nyo na lang po. Saan ba pwede magsukat dito? Ay, dito po sir. Dito nyo po isukat yung polo nyo. Pasok lang po kayo sir. Meron naman pong salamin sa loob. Salamat. Bagay nga. Miss, Sir? tama ka. Parang bagay nga sa akin. Kukunin ko na to ha. Miss, ito kayong para sa anak ko. Sana dinala nyo na ang anak nyo sir para nasukat niya. Oo nga pero tiwala na ako sa'yo. May taste ka nga eh. San po pala ang asawa nyo sir? Bakit nyo naman naitanong? Kadalasan kasi ang babaeng magulang ang bumibili ng damit ng anak nila. Masyado ka naman stereotyping. Pwedeng kahit sino ang bibili dahil pareho silang parents. Ay naku sir, wala naman akong ibig sabihin doon. Okay lang naman. Wala na ang mama ng anak ko. Ay patay na po. Hindi. Naghiwalay kayo sir? Bayaran ko na to. Ay, akin na po sir. Inis ako sa sarili ko, Papa Van. Dahil napakatakles ako. Hindi ko alam kung galit sa akin si Kevin sa mga nasabi ko o hindi. Siguro magagalit ako kapag ako ang tinanong ng ganun. Masyado akong feeling close kung nakapagtanong. Hindi ako makaget over, Papa Van. Hindi ako makatulog nung gabing yon dahil naalala ko talaga ang mukha ni Kevin. Lalong-lalo na ang mga mata niya nang sabihin kong hiwalay na sila ng asawa niya. Posible sigurong nasaktan siya ng husto ng babae at nagtataka ako kung bakit nasa kanya ang anak o baka naman
Ibibigay niya lang ang damit pero bakit kailangan niya pang mag-ayos? One day, Papa Van, ay nakita ko ulit si Kevin sa Quiapo. Minamasdan ko siya. Nagtirik siya ng kandila. Lumapit ako sa kanya. Hi! Si Rubilin po. Ikaw po si Sir Kevin, di ba? Bakit mo ako kilala? Naku, nalimutan niyo na ako. Nako, sorry talaga. Pero parang nakita na nga kita. Sa Divisoria, yung binila niyo ng damit ng anak niyo at yung polo niyo. Oo. Naalala na kita. Kumusta? Okay lang po, sir. Kayo po. Eto, okay lang din naman kahit papano. Day off mo? Opo, sir. Pasyal-pasyal din pong tindera sa Divisoria. Kailangan mo din magpahinga. O teka sandali, may pupuntahan ka ba? Wala naman po. O sama mo na ako, kain tayo. Ay, sir, nakakahiya naman po. Huwag ka nang mahiya. Hindi ka nga nahiya mag-hi sa akin kanina eh. O kain ka lang dyan, tanghali na rin. Salamat po. Ang sosyal ng lugar para tayong nagde-date. Date? Ay naku, wala po akong ibig sabihin doon. Anong tawag dito? Date. Friendly date. Hindi naman tayo strangers kasi pangalawang beses na tayo nagkita. Oo nga, friendly date. Saan ang probinsya mo? Taga Sorsogon po ako. Malayo yun ha. Bakit naisipan mo dito sa Maynila mamasukan? Ramdam ko po na may darating na swerte sa akin dito. Anong klaseng swerte naman ang inaasahan mo? Di ko alam. Swerte sa buhay, yun. May makilalang mababait na tao, kaibigan, katulad nyo. So, swerte ako sa'yo. Siguro po. Bakit siguro lang? O siya, ubusin mo na yung order mo ha. Opo, sir. Kevin na lang, Rubilin. Friends na tayo simula ngayon. Napakasimple mo at masayahing tao. Ay, opo. Gusto ko lang maging masaya sa buhay. Kasi sabi nila kapag masaya ka, kontento ka na sa buhay. Pero dapat may pangarap pa rin. Masaya na may pangarap. Tama po kayo, Kevin. Kumusta po ang anak ninyo? Si Crizel, mabait siyang bata. Pero miss na miss niya na ang mama niya. Nasaan po pala ang mama niya? Naghiwalay na kami. Hindi kami magkaintindihan na dalawa eh. Umuwi siya ng Mindanao. Hindi kami kasal. Ayaw niya na magsama kami. Hindi pa daw siya handa. Kaya iniwan niya sa akin ang anak niya. Pero mabait naman siya at okay. Kasalanan ko rin. Masyado siyang bata eh. Parang ninakaw ko ang kabataan niya. 18 years old siya nung pinagbuntis niya si Crizel. Hindi kilala ni Crizel ang nanay niya? Hindi eh. Pagkatapos ng 3 buwan, iniwan niya na kami. Malaki pa rin ang pasasalamat ko dahil tinapos niya ang pagbubuntis niya. At isang malaking regalo si Crizel na naibigay ng mundo sa akin. Mahal ko ang anak ko. Mabuti kang tao, Kevin. Salamat, Rubilin. Sana makita mo rin minsan si Crizel. Oo nga, sana. Gusto ko rin siyang makilala. Ang saya ko nung araw na yon, Papa Van. Ang bait-bait ni Kevin sa akin at talagang all out ang pag-open niya ng life story niya. Walang tinatago na para bang ang tagal na naming magkakilala at hindi na kami nagkakahiyaan pa sa isa't isa. Tuwing nagbabantay ako ng tindahan sa Divisoria o pumunta ng Quiapo ay iniisip kong magkikita kaming muli ni Kevin. Hindi ko alam pero nagkakagusto na ako sa kanya. Iba ang tibok ng puso ko tuwing naaalala ko siya. Ito siguro ang tinatawag na crush. Nahulog ang puso ko sa kanya kahit 2 beses pa lang kami nagkakilala. Hindi nga ako nagkamali, Papa Van. Pinuntahan ulit ako ni Kevin sa tindahan sa Divisoria. Kumakabog-kabog ang dibdib ko. Niyaya niya ulit akong kumain sa labas at siyempre, pumayag ako.
Sinabi niya sa akin na interesado siyang kilalanin ako. Ang sabi ko naman sa kanya na interesado din akong kilalanin siya. Doon nagpalitan na kami ng mobile number. Nagsimula na ang araw-araw na highs at hellos namin sa isa't isa at minsan ay nagtatawagan. Napadalas ang aming pagkikita hanggang sa manligaw na talaga siya sa akin. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at sinagot ko na siya agad. Napakabilis ang pangyayari, Papa Van. Niyaya niya agad akong pakasalan. Pumayag naman ako. Nagpakasal kami sa isang west at sinabi niya sa akin na magnegosyo na lang ako sa Bulacan upang may makasama ang anak niya na magiging anak ko na rin. Dito ko palang unang makikilala ang anak niya at ang mga magulang ni Kevin. Ipinakilala ako ni Kevin bilang Tita Ruvelin kay Crizel pero within 3 months na magkasama kami ay Yaya pa rin ang tawag ni Crizel sa akin. Ilang beses kong kinurek pero Yaya pa rin talaga ang tawag niya kaya hinayaan ko na lang dahil nasanay siguro siyang kapag may nag-aalaga sa kanya maliban sa nanay ni Kevin ay Yaya ang tawag niya. Yaya, inaantok pa ako. Halika na, kumain ka na. Papasok na tayo sa school. Pwede bang hindi na lang ako papasok ngayon? Naku, hindi pwede. Kailangan mong mag-aral para maging maganda ang buhay mo kapag malaki ka na. Hanggang kailan ka po magiging yaya ko? Bakit mo naman natanong? Kasi marami na akong yaya eh. Baka aalis ka rin tulad nila. Hindi ako aalis dito. Tikman mo na tong chicken na niluto ko, dali. Masarap, di ba? Opo, Ayusin ko lang yung bagat baon mo, ha? okay. Bago ka lang sa kanila? Oo nga, ngayon pa lang namin nakita dito. Ay, oo. Uy, magkano sahod mo? Ano ho? Ang sabi niya magkano daw ang sahod mo. Dati sa Sorsogon ako. Maliit lang. Tapos naging tindera ako sa Divisoria. Matagal na rin akong hindi nakabalik ng Divisoria. Ngayon wala na akong sweldo. Bakit wala kang sweldo? Nakash advance mo na? Tindi ng pangangailangan ah. Ano? Yaya! Basa po ang likod ko! Sandali lang, maiwan ko muna kayo, ha? Basa na ang likod mo? Hoy, huwag ka masyadong malikot. Opo, Yaya. Mama na ang itawag mo sa akin. Bakit po? Yaya po kita. Asawa ako ng... Balik na po ako sa room, Yaya. Uy, magkano sweldo mo sa pagiging yaya mo? Hindi naman ako yaya. Nagpapatawa ka. Hindi ako nagpapatawa. Yaya ako noon pero ngayon hindi na. Asawa ko ang ama ni Crisel. Hindi ako yaya. Ay, ang taas ng ambisyon mo, ha? Oh? Loka! Oh, Han. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi pa rin ako matawag-tawag na mama ni Crisel o kahit tita man lang. Yaya talaga. Hayaan mo na ang bata. Magbabago din yan. Bata pa naman siya eh. Nasanay kasi dahil parating yaya ang kasama niya dito sa bahay. Dahil siguro hindi ako nakapag-college. Ayaw nga maniwala ng mga tao dun sa school na asawa mo ko eh. Yan ka na naman sa mga insecurities mo. Huwag mo silang pansinin. Mukha nga naman kasi akong katulong. Han, huwag ka na mag-isip ng ganyan. Hindi ko nga iniisip kung ano ang trabaho mo nung nakilala kita, hindi ba? Tanggap kita kung ano ka.
Wala sa estado yun. Mahirap, mayaman, mukhang mayaman. Wala akong pakialam dun. Ang alam ko, mahal kita. Ikaw ang nagsisilbing ina ni Crizel. Sa anak natin. Kahit ano man ang sabihin ng ibang tao, ikaw ang ina ni Crizel. Bata pa siya. Hintayin mo, matatawag ka rin niyang mama. Oh, sandali lang ha. Pupunta ko lang si Crizel. Crizel, tatabi sa'yo si Papa ha. May pakiusap sana ako sa'yo. Ano po yun, Papa? Simula ngayon, gusto sana ni Papa na tawagin mo ng Mama si Mama Rovilin mo. Paano siyang naging mama ko? Magkaibang mukha nila sa picture ng mama ko. Ganito yun anak. Minsan ang mama ay aalis. Tapos kung bumalik na, ay iba na ang anyo. Ang importante, mahal ka ng mama mo ngayon. Mahal ka ng Mama Rovilin mo. Akala ko po talaga, Papa. Yaya ko lang siya. Ewan ko ba, Papa Van? Ang sakit sa tenga na tinatawag akong yaya ni Crizel. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay yaya pa rin ang tawag niya. Nananadya ba siya o hindi pa rin niya matanggap na kami na ng papa niya o dahil siguro ang ginagawa ng yaya niya noon ay katulad ng ginagawa ko ngayon. Hindi ako nahihiya sa pagiging yaya ko noon pero masakit pala kapag gusto mong maging ina sa anak ng asawa mo at yaya pa rin ang turing sa'yo nito. Ano nga ba ang yaya at mama? Yaya ba ako dahil hindi naman ako ang mama ni Crizel? O mama ba ako dahil pinakasalan na ako ng ama ni Crizel? Patuloy pa rin ang pagtsismisa ng mga yaya sa school sa akin kahit na mama na ang tawag sa akin ni Crizel. Hindi nila siguro matanggap na talagang hindi naman ako yaya. Mama ako ni Crizel. Ang sarap pala sa pakiramdam na tawagin kang mama kahit hindi ko siya kadugo. Anak na tunay ang tingin ko sa kanya at ang inaalala ko ngayon ay paano ko mapapanatili ang pagiging ina ko sa kanya sa darating pang mga araw. Dumating ang isang yugto sa buhay namin na kinatatakot ko. Nagpakitang muli ang ina ni Crizel sa amin. Hindi ko maintindihan ang nadarama ko nang makaharap ko na siya. Mama palang tawag din sa'yo ng anak ko, Rovilin? Oo, Samantha. Bakit hindi na lang tita? Tita, yaya o mama, wala sa tawag yan. Nasa responsibilidad yan bilang isang ina. Bakit? Wala kayong sariling anak nyo ni Kevin? Hindi pa kami makabuo eh. Sapat na sa akin na nandyan si Crizel. Anak namin siya. Tama nga naman. Kung hindi ko nilayuan si Kevin at tinalikuran ang pagiging ina ko kay Crizel, maaaring hindi kayo nagkita. Uy, parang ang lalim ng mga pinag-uusapan yung dalawa. Nasaan si Crizel? Nasa washroom pa rin. Hindi pa rin lumalabas. Ano mga pinag-uusapan nyo? Gusto ko sanang dalhin si Crizel sa Mindanao. Magbabakasyon lang naman. Dapat tanungin natin ang mama niya kung papayag. Han, papayag ka ba? Come on, Kevin. I'm her real mother. Hihiramin ko lang naman siya sa inyo. Ibabalik ko rin naman siya. Kung ako lang, ayoko. Baka kasi kung anong mangyari sa kanya doon, hindi pa siya nakakapag-travel ng ganong kalayo. Pero ikaw, Han, ikaw naman ang ama ng bata eh. So ang ibig mong sabihin na hindi ko kayang alagaan ng anak ko? Samantha, teka lang. Huminahon kayong dalawa. Hindi ba iniwan mo si Crizel nung sanggol pa lang siya? Hindi mo nga siya maalagaan noon eh. Paano ako makakasiguro na maaalagaan mo siya ngayon? Ayokong malayo sa anak ko. Anak mo? Ako ang ina niya. Ang tunay na ina niya.
Kadugo mo nga si Crizel. Pero ako ang tumayong ina niya. Nag-alaga, nagpalaki. Mahal ko ang anak ko. Kung mahal mo siya, bakit ngayon ka pa nagpakita? Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ng bata. Wala ka sa oras na umiiyak siya sa gabi dahil takot siya sa kidlat. Wala ka sa mga oras na meron siyang lagnat na parang ikamamatay ko tuwing makikita ko siyang may dinaramdam na sakit. Wala ka sa mga panahon na yon. Tapos, ngayon, ganito lang kadali. Dadalhin mo siya sa malayo? Ayoko! Han, please. Dadalhin ko pa rin si Crizel sa Mindanao. Ayun na pala si Crizel. Mama? Anak! Bakit ka umiiyak, Mama? Wala to, napuwing lang. Sasama ka sa akin sa Mindanao, Crizel. Ho? Ayoko po. Ako ang mama mo. Si Mama Ruvilin po ang mama ko. Si Crizel ang naging kaibigan ko sa bahay dahil kami lang naman ang magkasamang dalawa. Ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Bawat pagsambit niya ng salitang mama ay parang rewarding sa puso ko. Minsan man niya akong tinatawag o inaakalang yaya, naging mama naman ang turing at tawag niya sa akin. Parang isang musika sa pandinig ng ako ang pinili niya at hindi sumama sa tunay niyang ina. Hindi ko alam, Papa Van, kung tama ba ang ginawa ko pero ayokong mahiwalay sa anak ko. Takot akong baka hindi na ibalik ni Samantha ang anak ko kapag pinasama ko siya sa Mindanao. Sa 5 taong pagsasama namin ni Kevin, Papa Van, ay hindi kami biniyayaan ng sariling anak. Malungkot dahil walang bata na galing talaga sa aking sinapupunan pero okay naman ako dahil nariyan si Crizel. Hindi ko siya iniisip na anak lang ni Kevin. Anak ko si Crizel. Kaya pinoprotektahan ko ang anak ko. Kaya kong makipaglaban kahit kanino para kay Crizel. Gagawin ko talaga, Papa Van. Hindi na isama ni Samantha si Crizel dahil ayaw din ng bata na sumama sa kanya. Pero alam nyo, Papa Van, nakonsensya ako pero paano kung tama ang hinala kong hindi na niya ibabalik sa amin si Crizel? Bakit ayaw mong payagan si Crizel na makapiling niya si Samantha? Bakasyon naman ng bata. Walang pasok. Hindi ba ayaw din ni Crizel na pumunta? Inunahan mo kasi. Ano? Nagmamalasakit lang ako. Paano kung hindi na ibalik sa atin si Crizel? Hindi mangyayari yon. Paano mo nasabi? Iniwan niya nga kayong dalawa. Magagawa niya kung ano man ang gusto niya. Masyado kang paranoid, Ruvilin. Oo, paranoid na kung paranoid. Mahal ko ang anak ko. Pero wala tayong magagawa. Si Samantha pa rin ang nanay ni Crizel. Ang tunay na ina ni Crizel. Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging nanay ni Crizel. Si Samantha pa rin ang nanay ni Crizel, hindi ikaw. Ano? Anong tawag mo sa akin? Hindi ako magiging nanay ni Crizel? Yaya? Yaya, ganun ba? Yaya ako ni Crizel hanggang ngayon? Tama na, Han. Tama ako. Yaya ang tingin mo sa akin? Han, Huwag mo akong kausapin. Han, please. Ayaw ko naman din na pasamahin si Crizel kay Samantha. Pero siya pa rin ang nanay niya. Alam ko, hindi ko kadugo si Crizel. Hindi ako ang nagluwal sa kanya. Pero mahal ko si Crizel. Anak ko siya, Kevin. Anak ko si Crizel. Sa loob ng 5 taon, ibinuhos ko lahat ng pagmamahal sa bata. Nasaan ba yung Samantha na yan sa mga oras na mayroong problema ang bata? Naging yaya, tagaluto, tagalaba, maid ng bahay, naghahatid at nagbabantay sa school. Lahat ginawa ko. Tapos ngayon, hindi pa ako naging nanay sa kanya. Hindi ako nagrereklamo dahil mahal ko ang bata. Mahal kita. Mahal ko tong pamilyang to. Han, Takot akong mawala si Crizel. Anong kasiguraduhan natin na ibabalik niya ang bata? Sabihin mo! patawarin mo ako sa mga nasabi ko. Pero para sa akin,
Ikaw ang tunay na ina ni Crisel. Pasamahin na natin ang bata kay Samantha. Ihahatid natin para alam natin kung saan sila sa Mindanao. Para lang din malinaw sa'yo, wala na akong pagtingin kay Samantha. Ikaw ang mahal ko. Kayong dalawa ni Crisel ang importanteng babae sa buhay ko. 12 years old pa lang naman ang bata. Pag mas tumanda si Crisel, makikita niya na ikaw talagang ina niya kumpara kay Samantha. Alam kong tunay ang pagiging ina mo sa kanya. Kaya pakiusap. Tama na, huwag ka na umiyak. Nagsiselos ako. Nagsiselos ako sa dati mong girlfriend. Han, hindi kailangan. Mahal kita. Saka wala kang dapat pagselosan. Kayo ang buhay ko. Alam kong darating ang panahon na ganito. Hindi ko lang alam na ganito pala kabigat sa puso. Wala na akong magawa, Papa Van. Si Kevin talaga dapat ang magsasabi na hindi pwedeng sumama ang anak niya dahil siya ang tatay. Tuwing bakasyon ay hinihiram ni Samantha si Crisel. Nung una ay ayaw talagang sumama ng bata. Pero pinaliwanag namin sa kanya na hindi lang ako ang mama niya. Na maraming nagmamahal sa kanya. Nakapangasawa ng may kaya si Samantha sa Mindanao. Alam ng asawa niya ang tungkol sa kanyang nakaraan kaya binabalikan niya si Crisel. Siguro nga ang pagiging ina ay hindi lang sa pagbubuntis. Ang pagiging ina ay hinahanap-hanap mo kapag nawalay sa iyo ang iyong supling. Nagtatawagan kaming dalawa ni Crisel kapag nasa Mindanao siya at after vacation ay binabalik naman sa amin si Crisel. Masaya na rin ako dahil kahit nakilala niya ang biological mother niya ay hindi nagbago ang tingin niya sa akin. Mama niya pa rin ako at nadagdagan lang ang mama niya nang bumalik si Samantha sa buhay nila. Namiss kita. Pangatlong summer mo nang nagbabakasyon sa Mindanao. Namiss din kita, Mama. Baka sa susunod niyan hindi ka na babalik dito. Mama naman. Syempre siya ang tunay mong nanay. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Mama. Si Mama Samantha nga ang biological mother ko, pero ikaw ang tumayong nanay ko. Sumasama lang ako sa kanya dahil nanay ko siya. Pero kung papipiliin ako, ikaw ang nanay ko. Mama, hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Crisel, anak ko, Oo, umiiyak ka na naman. na-touch lang ako. Mama, totoo bang dati yaya ang tawag ko sa inyo? Ang pilya ko siguro nung bata pa ako, no? Hindi ka naman pilya. Mabait ka nga pero yaya talaga ang tawag mo sa akin. Yaya, Mama! Ikaw pa rin ang pinaka-the best mother in the world. Totoo? Oo naman, Ma! Hindi ka sumuko hanggang sa tawagin na kitang Mama. Pinakita mo sa akin na kahit hindi mo ako kadugo, tunay kang naging mama sa akin. Nandyan ka palagi kapag kailangan kita. Masaya ako at ikaw ang naging mama ko. Maswerte si Papa sa'yo at nakilala ka niya. Magdivisoria tayo minsan, Ma. Gusto ko makita yung pwesto mo noon. Wala lang. Gusto ko lang makita kung saan nagsimula yung love story niyo noon ni Papa. Ikaw talaga. Sa linggo, magsimba tayo sa Quiapo. Tapos mamili tayo ng damit sa Divisoria. Gusto ko yan! Game! Parang ang saya nyo ah. Ano pinag-uusapan nyo? Yung love story niyo ni Mama sa Divisoria. Papa, ha? Kayo talaga. Punta raw po tayo sa Sunday sa Quiapo at sa Divisoria, Pa. Ba, maganda yon. Bili tayo ng family shirts. Yung may baby, daddy, tsaka mommy na nakalagay. O syempre ako yung baby. Si Papa Kevin naman yung daddy at ang pinakamahal kong Mama Rovelyn ang mommy. Mahal na mahal kita, anak.
Kahit sino pa yung magpakilala na nanay ko. Kahit saan man ako mapunta, ang puso ko at yung pagmamahal ko, para lang po sa'yo, Mama Ruvelin. After 10 years na nagsama kami ni Kevin ay naalaman namin na buntis ako. Sa tuwa namin ay nagplano kami na magpakasal sa simbahan bilang pasasalamat sa Diyos na bibigyan na niya kami ng bagong anghel sa bahay at naging ate na rin sa wakas si Crizel. Napagtanto ko, Papa Van, na kahit noong naging yaya ako sa Sorsogon ay binubuhos ko ang pagmamahal sa mga inaalagaan ko. OJT ko pala yun dahil ang totoong aalagaan ko ay si Crizel at ang baby namin ni Kevin. Ang pagiging yaya ay isang marangal na propesyon. Biruin mo, inaalagaan mo ang isang bata at ikaw ang kasama niya habang siya ay lumalaki at nagkaisip. Kahit yaya pa ang tawag ni Crizel sa akin hanggang ngayon ay tatanggapin ko. Tapos na ako sa mga panahon na validation ko sa pag-aalaga sa kanya na tawagin akong mama. Ang pagiging ina ay hindi lang natatapos sa tawagan. Ang pagiging ina ay nasusukat sa kung paano ka naging ina sa isang bata. Hanggang dito na lamang po, Papa Van. Ang inyong kabarangay, Ruvelin. Minsan